Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So mag-a-update po ako ngayon, hindi po about dito sa sari-sari store, kundi po sa isa pa nating business, sa ating pong siomai at siopaw business na nakapag-display na po tayo, nakapaglabas na po tayo dito sa harapan ng tindahan. Marami kasing nagre-request mga kasari kung paano daw gumawa ng sauce ng siopaw. Alam kasi ng mga kasari natin, kapag nagsishare ako sa inyo, napapakita ko yung ating siomai at siopaw sa labas, na share ko na ako mismo yung gumagawa ng sauce ng siopaw. So, napakalaking tulong po nito mga kasari, extra income sa ating sari-sari store, lalo na po kung nakakaramdam po tayo ng tumal sa ating tindahan. Syempre, hindi naman po yan maaalis talaga bilang isang tindera sa ating tindahan na nakakaranas tayo ng tumal talaga. Lahat ng tindahan guys nakakaranas ng tumal, kaya nakakaisip tayo ng magdagdag ng iba pang paninda like nga yung siomai at siopaw. So, ayan, marami kasing hindi alam kung paano gumawa ng kahit ako naman noon, natuto lang ako sa panonood ko yung pinaka-easy way kung paano gumawa ng sauce ng siopaw. Kaya yun po ang aking i-share po sa inyo mga kasari. Sobrang lang nito, magkano lang yung inyong puhunan dito. Kahit nga hindi na kayo maglabas ng puhunan dito, sobrang easy lang hanapin ng mga ingredients po nitong ating sauce. So, ito yung ating nagawa na sauce. Yan yung i-share ko sa inyo kung paano siya gawin. Pero, hindi na po doon kasi nagawa ko na siya, hindi ko na na-videohan. Sobrang easy lang naman intindihin ito. Kaya, ayun po mga kasari, panoorin nyo na lang po itong aking video. Hello mga kasari, gumawa nga pala ako ng sauce ng siopaw. Ayan, bali isang bowl to. Ito ay isang tasang tubig lang. Ang mga ingredients nito, syempre, toyo, suka, kahit hindi ka na maglagay ng paminta, isang perasong bawang, cornstarch, 2 tablespoon ang cornstarch, 1 tablespoon ng vinegar, 2 tablespoon of soy sauce. Yun lang yung ingredients niya mga kasari, and ayan na yung kinalabasan niya. May ingredients din tayo na asukal. Yung mga ingredients na to, kayang-kaya nyo nang hanapin sa inyong mga kusina. Kaya nasabi ko kanina na pwedeng wala na kayong puhunan dito kasi pwedeng nyo yung hanapin sa inyong kusina. Asukal, toyo, suka, diba? Bawang, paminta. Yun lang naman, cornstarch at tubig. Yun lang yung ingredients ng ating sauce ng siopaw. Ayan. Yung siopaw ko mga kasari na paninda is wala talaga siyang kasamang sauce. Dahil maraming nagre-request, gusto talaga ng customer kahit masarap na yung siopaw natin kahit walang sauce, nagre-request pa rin sila, naghahanap pa rin sila ng sauce. Kaya nag-research ako sa YouTube kung paano gumawa ng sauce, at eto, na perfect ko na talaga yung paggawa ng sauce ng siopaw. Ayan. Kung kayo guys ay nag-iisip din kung paano gumawa ng sauce ng siopaw, ayan, super easy lang. Ayan, ituturo ko sa inyo guys. Ayan ang sauce. 'Di ba? Yung consistency ng ating sauce is tama lang, hindi siya sobrang lapot and hindi rin siya sobrang labnaw. Tamang-tama lang yan kapag inilagay sa gitna ng siopaw, at kapag kinagat, sobrang linamnam at sobrang sarap na ng siopaw. So, ito, meron akong isang kung paano siya gawin. Syempre, kukuha kayo ng isang maliit lang na kaldero. Tapos, ilalagay nyo dun yung, mag-chop lang kayo ng isang perasong bawang. Okay na yon, kahit maliit, pwede na yon. Pagkatapos ng bawang, maglagay kayo ng 1 kutsarang suka at 2 kutsarang toyo. And after that, maglagay ka na ng 1 tasang tubig. After nun, halu-haluin nyo. Syempre, asukal pala. Gano'n nga ba kadaming asukal, guys? Diba ang 1/4, guys? Yung kalahati nung 1/4, yun yung ilagay nyo na asukal. Medyo madami kasi kailangan talaga matamis dito. Kasi yun yung nagpapasarap sa siopaw natin. Kung gusto nyo rin para mas lalong mas masarap, maglagay din kayo ng paminta.
Meron naman dyang durog na paminta sa mga tindahan, piso isa lang yun. Hindi nyo pa mauubos yun. Ilang gamitan nyo pa yun. And after nun, halu-haluin nyo muna tsaka kayo maglagay ng cornstarch. 2 kutsarang cornstarch, okay na yun. Sakto na, magiging ganito ang kalalabasan na yung consistency ng inyong sauce. After nun, isalang nyo na sa mahinang apoy. Mga wala pang 10 minutes, maluluto na siya. Pwede nyo nang hanguin. Tapos, kapag malamig na, tulad nito, medyo mainit pa, ay irerepa ko na siya kapag hindi na siya sobrang init. Ayun, medyo mainit pa kasi yung ilalim. Siguro mga 15 minutes, babalutin ko na rin to sa plastic. Ang maganda dito guys sa plastic ng ng ice candy nyo siya kaya meron ako nakahanda dito guys na embudo para hindi magkayat-kayat habang nagre-repack tayo nitong sauce. Ang magagawa ko nito, minsan umaabot siya ng 10 to 15 na plastic nung so ang mapoprovide na nun 15 pieces ng siopaw na ang maaanuhan nyo nun. Kaya din pala naging ganito yung itsura niya mga kasari, hindi nyo mapapansin yung garlic or yung bawang is bago ko siya isalin dito, may nakahanda ng yung pangsala para masasala natin kasi hindi talaga pwedeng kasama yung mga buo-buong bawang dito para dire-diretso na yung pagbudbud ng customer nito sa ating siopaw, 'di ba? Hindi na nila pipiliin yung 'di ba? Minsan kasi kapag binudbud nila na ganyan, kung hindi nyo sasalain, baka humarang pa dun sa butas nung plastic kapag binudbud nila, hindi lumabas yung sauce, 'di ba? Mas maganda rin kasing tingnan yung sauce kapag wala siyang kasamang bawang. Ayan. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano or nag-iisip din kayo kung paano gumawa ng sauce ng siopaw. Kung gusto nyo ring magdagdag niyan sa inyong tindahan, why not? Kasi dagdag kita talaga yan. Malaki din yung kikitain nyo kapag nagdagdag kayo ng siomay at siopaw. Lalo na yung siopaw guys. Ayan, natutunan nyo na kung paano gumawa. Malaki yung magiging dagdag kita, dagdag income or extra income niyan sa inyong sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!